Ako si Maria at ito ang aking kwento. Uy, kababalik mo pa lang sa opisina, tulala ka na agad. Untag na Erica kay Demi habang nakasakay sila sa lift paakyat sa floor kung saan naroon ang kanilang opisina. Iyon ang unang araw ng pagbabalik trabaho ni Demi. Subalit, gaya ng sinabi ng kaibigan, tila siya lutang at tulala dahil hindi maayos ang kanyang wisyo. Mula kasi kahapon, nang utusan siya ni Max na layuan ito, hindi na naging maayos ang takbo ng isip ng dalaga. Hindi niya mabigyan ng rason kung bakit siya nito inutusan ng ganon. Gayo nang umalis ito sa bahay ng lola nito, ay tila maayos naman sila. May nagawa ba siyang hindi nito nagustuhan ng hindi niya alam? Nalukot ang mukha ng dalaga. Kagabi pa niya tinatanong yon sa kanyang sarili. Subalit hindi niya talaga mahanapan ng sagot ang sariling tanong. Kagabi, sinubukan niya magluto ng isa sa mga paborito nitong ulam. Subalit mas pinili nitong kumain sa labas. Umalis ito bago mag-alas 6 ng gabi at saka lamang bumalik nang halos madaling araw na. Kaninang umaga, hindi rin sila nagpansinan. Hindi nito ginalaw ang inihanda niyang kape nito. Basta na lang ito umalis at iniwan siya sa bahay. Mabuti na lang at nagbilin ito sa mga tauhan nito na ihatid siya sa opisina. Kung hindi, siguro na late na siya sa pagpasok ngayon. Uy Demi, ano bang nangyayari sa'yo at parang kang namatanda? Untag ulit ni Erica sa kaibigan. Sigurado ka bang fit to work ka na? Napabuga ng hininga si Demi. Pilit na hinamig ang sarili. Maayos ako. May naisip lang. Sagot ng dalaga. Muling itinutok ang mga mata sa floor counter ng lift. Akala ko naman magpa-file ka ng extension sa leave mo. Wala na naman akong kachismisan kung sakali. Natatawang sabi ng kaibigan. Natawa si Demi. Ako ba talagang namiis mo o yung reaksyon ko sa mga chismis mo? Siyempre, both. Ang hirap kayang magkimkim ng chismis. Daig pa ng hirap ng nakapush abra, no? Sabay na humagikik ang magkaibigan. Magkasabay din na humakbang palabas ng lift nang muli iyong bumukas sa kanilang floor. Kung ano-anong naiisip mo, umagang-umaga, Erica. Saway kunwari ni Demi sa kaibigan. Pinapatawa lang kita dahil alam ko mamaya kapag nakita ka ni Esmeralda, pihado, babawi yun sa'yo sa mga araw na wala ka. Alam mo bang galit na galit ang dragon buong linggo? Ewan ko kung bakit, kaya sigurado ako, pag-iinitan ka na naman nun mamaya. Ani Erica, tinulak na pabukas ang glass door ng kanilang opisina. Uy Demi, nakabalik ka na? Kamusta ka na? Magaling ka na? Sabi ni Mr. Roman, ang isa sa pinakamatandang katrabaho nila sa marketing department. Mabait ito sa lahat sa kanila at magaling makisama. Para itong tatay-tatayan ng lahat. Ang akala nga nila nang mabakante ang pwesto ng manager ay sa matandang lalaki mapupunta ang posisyon. Subalit nagulat silang lahat nang si Esmeralda ang na-promote at hindi ito. Opo, maayos na po ako sir. Sagot ni Demi. Naglakad na sa kanyang table. Mabuti naman kung ganon. Tabak tayo sa trabaho ngayon. Pero hinay-hinay ka lang ha. Mahirap ang mabinat. Paalala pa nito. Opo, salamat po sir. Anang dalaga, nakangiti bago inon ang kanyang desktop. Si Mr. Roman naman ay bumalik na rin sa table nito. Hindi pa man nakakaupo sa swivel chair nito si Demi, ay dumating na si Esmeralda. Imbis na dumiretso sa opisina nito, si Demi ang una nitong nilapitan. Mabuti naman at pumasok ka na Demi. Akala ko nalimutan mo ng trabaho mo at nag-aabang ka na lang sa pagpasok ng sweldo. Umpisa agad nito. Mabilis na sinuyod ng tingin ang kabuuan ng dalaga. At saan ka napilay? Bakit wala akong makitang bakas? Nasa HR na pong medical certificate at record ko ma'am. Doon mo na lang po tingnan. Formal na sagot ng dalaga. Umirap si Esmeralda. Hindi pa rin nagustuhan ang sagot ng dalaga. Go back to work immediately. Hindi ka pwedeng kukupad-kupad ngayon dahil marami kang pending. Nakikita mo ba yung pile ng folders doon sa table ko? Yun ang naghihintay na trabaho mo. Pero bago mo umpisa ng trabaho mo ngayong araw, ibili mo muna ako ng kape. Yung usual ko. Dalian mo. Ani Esmeralda bago tuluyang tumalikod at naglakad patungo sa opisina nito. Nagngingit-ngit man, agad na tumalima ang dalaga sa utos ng boss. Mahaba ang pila sa coffee shop sa labas mismo ng GDC. At sigurado si Demi
na kapag doon niya ipinilit bumili ng kape na Esmeralda, ay aabutin siya ng siyam-siyam. Kaya naman lumipat si Demi sa ibang cafe at doon umorder ng kape ng boss. Pagbalik niya sa opisina, natalakan agad siya na Esmeralda. Dahil matagal ng araw siya, sa ibang cafe pa siya bumili ng kape. Subalit hindi pinatulan ni Demi ang boss. Tanggap na ng dalaga na kahit noon pa man, mainit na ang dugo nito sa kanya. Anyway, dalhin mo ng folders ito sa table mo. At wag na wag kang uuwi ngayon hanggang hindi mo natatapos ang lahat ng to. Naiintindihan mo ba? Ani Esmeralda, sumimsim sa to-go cup na kape na hawak nito. Ma'am, hindi ko po magagawa lahat yan ngayon. Baka pwede pong humingi ng extension. Hirit ng dalaga. Agad na nalukot ang mukha ni Esmeralda. Anong extension? Ang haba-haba na nga ng bakasyon mo. Tapos hihingin ka pa ngayon ng extension? Makapal din ang mukha natin, no, Miss Malvar? Hindi na sumagot pa si Demi. Alam niyang hahaba lang ang usapan kapag pinatulan niya si Esmeralda. Maingat na kinuha ni Demi ang folders at dinala sa kanyang table. Maghapong nagtrabaho ang dalaga. Dahil sa awa ni Mr. Roman sa kanya, nagpresenta itong iuwi na lang ang iba at ito nang tatapos. Ganoon din si Erica. Subalit kahit na ganon, marami pa ring trabaho ang naiwan kay Demi. At sigurado ang dalaga na kahit mag-overtime siya, maliit ang tsansa na matatapos niya ang lahat ng yon bukas. Napabuga ng hininga si Demi at inilabas ang kanyang cellphone. Iniisip niya kung tatawagan niya si Max upang ipaalam ang kasalukuyan niyang sitwasyon. Subalit nang muli niyang maisip ang utos nito, mabilis niyang ibinalik ang kanyang cellphone sa bag at muli nagtrabaho. Madaling araw nang makatulugan niyang ginagawa. Marahang pagyugyog sa kanyang balikat ang nagpagising kay Demi kinabukasan. Nang magbulat siya, maliwanag na at naroon na ang lahat ng mga katrabaho niya. Last time i-check, opisinang GDC at hindi hotel. Anang pamilyar na tinig ni Max. Nang mag-angat ng tingin si Demi, naroon nga ito sa kanilang department. Malamig ang tingin sa kanya. Sir, nag-overtime po kasi si Miss Malvar. Ani Mr. Roman. Not an excuse to sleep here in the office. Sabi ni Max. Pinigil ni Demi ang maiyak. Higit sa pagod, mas nasasaktan siya sa malamig na turing ni Max sa kanya, na para bang hindi nila ginugol ang nagdaang linggo na kilalanin ng isa't isa. I agree with you, sir. Umpisa na Esmeralda. Don't worry, sir. I'll give Miss Malvar an immediate sanction for this inappropriate act. Miss Gutierrez and Miss Malvar, follow me in my office. Gusto ko kayong makausap na dalawa. Putol ni Max kay Esmeralda bago nagpatiunang lumabas ng opisina. Ano ba yan? Kababalik mo lang sa trabaho. Dinamay-damay mo pa ako sa kagagahan mo. Inis na sabi ni Esmeralda habang nasa left sila ni Demi. Patungo ang dalawa sa executive floor, ayon na rin sa utos ni Max. Ikinuyom ni Demi ang kanyang mga kamay. Humingi ako ng extension sa inyo kahapon, ma'am. Hindi niyo ako pinagbigyan. Kahit sinong empleyado, hindi makakayang tapusin ang lahat ng pinagawa ninyo sa akin kahapon. Sagot ng dalaga, ang mga mata nasa floor counter ng lift. Umirap si Esmeralda, bumaling kay Demi. So ako ang may kasalanan ganon? Sino bang natulog dito? Di ba ikaw? Sino bang nag-leave ng matagal at nabunto na ng trabaho? Di ba ikaw rin? So bakit parang ako ang sinisisi mo sa incompetence mo, Miss Malvar? Sumusobra ka na, Demi, ha? Gusto mo ireklamo kita sa HR for insubordination? Lalong naghimagsik ang damdamin ng dalaga. Gusto niyang sumagot, subalit alam niyang lalo lang lalala ang sitwasyon. Ni hindi pa nga niya alam kung bakit sila pinatawag ni Max. Tapos irereklamo pa siya na Esmeralda sa HR. Pakiramdam niya tuloy parang bumalik lang siya sa trabaho para matanggal na ng tuluyan. O ano, natameme ka? Ang hirap sa'yo, porket alam mong magaling ka. Feeling mo mas mataas na rin ang posisyon mo sa akin. Natawa si Esmeralda. Sarkastiko, dinuro ang sentido ni Demi. Ako pa rin ang boss mo, Demi. At hanggang nandito ko sa posisyon ko, hindi ka aangat. Tandaan mo yan. Ani Esmeralda bago nagpatiunang bumaba ng lift. Sandaling naiwan sa lift si Demi. Nagpunas ng luha at nagpakalma ng emosyon. Alam niya na matagal na siyang pinag-iinitan ni Esmeralda. Kahit naman noong hindi pa ito ang boss nila sa marketing department, mainit na talaga ang dugo nito sa kanya. But she is not taking it personally before. Subalit ngayon, alam na ni Demi na sinasadya nitong lahat ang pagpapahirap sa kanya. Nang bahagyang kumalma ang emosyon ni Demi,
ay saka siya lumabas ng lift at tumuloy sa opisina ni Max. Nasa pinto si Esmeralda nang datnan niya. Hinihintay ang pagsunod niya. Muli siya nitong inirapan bago bumulong-bulong nang hindi niya maintindihan bago tinulak pabukas ang pinto ng opisina ni Max. Pagdating doon, nakaupo na sa gilid ng mesa nito si Max. Nakahalukip-kip at malamig ang tingin sa kanilang dalawa ni Esmeralda. "Come in." Formal na utos nito. Agad tumalima ang dalawang dalaga at huminto ilang hakbang ang layo mula sa boss. "Do you have any idea why I called you both here?" Dugtong ng binata. Ang mga mata ay wala pa ring emosyon. Sandaling nataranta sa Esmeralda. Inis na sumulyap kay Demi na noon ay nakaiwas ng tingin kay Max. Sir, if this is about the incident involving Miss Mulvar, I swear, I will give her the sanction." "No, it's not about it." Mabilis na putol ni Max kay Esmeralda. "If it's not about that incident, then I have a special task for you two." Deklara ng binata na agad nagpabaling ng tingin ni Demi sa asawa. Special task, sir?" Sa Esmeralda ulit, hindi maikakaila ang pagkamangha sa tinig. Tumango si Max. "Yes, special task. Para sa iyo, Miss Gutierrez. I want you to work on our marketing plan sa project natin sa Subic. It has been more than a week since my last follow-up, pero hindi mo pa rin natatapos ang pinapagawa ko. Malapit ko nang isipin na hindi mo alam gawin ang trabaho o kaya naman ay talagang tamad ka lang. Either of the two. Anyway, submit to me the complete marketing plan this afternoon. Gusto kong pag-aralan yon bago ako tumulak abroad para sa meeting ko with the project managers of the Aura project. Are we clear?" Ani Max. Agad namang tumango si Esmeralda. Bibong sumagot. "Loud and clear, sir." Anito sumulya pa kay Demi. Nasa isip nito na madali lang niyang magagawa ang pinapatrabaho ng boss dahil nandiyan naman si Demi. Ito ang gumawa sa marketing plan na yon. Pihadong mas madali lang din itong marerevise iyon. "Very well. You may go now, Miss Gutierrez." Ani Max. Sandaling nataranta si Esmeralda. What about Miss Malvar, sir? Ano pong task niya at..." "Labas ka na sa kung ano ipapagawa ko sa kanya. You better go. Gusto kong makita ang trabaho mo before 4 p.m. today." Namutla si Esmeralda. Hindi na alam ang gagawin. Hindi pa niya nararanasang gumawa ng marketing plan ng mag-isa. She always rely on her colleagues kahit noon pa man. Pero sir..." "Leave, Miss Gutierrez." Mariing utos ni Max. Umigting na ang panga. He used to hear how stubborn and entitled Lara's boss is. Subalit hindi siya noon naniniwala. Besides, pamangkin ito ng dati nilang HR manager na si Mrs. Moya. Kaya malaki ang tiwala ni Max dito. Subalit sa ipinapakita nitong ugali ngayon, he's considering of getting the marketing department a new boss. Tumangu-tangu si Esmeralda bago nagmamadaling tinungo ang pinto at lumabas doon. "Leave us, Ella." Sabi ulit ng binata sa assistant nito na noon ay nakatayo malapit sa pinto. "Yes, sir." Ani Ella bago lumabas ng silid. "Bakit hindi mo man lang ko sinabihan na hindi ka uuwi kagabi? You know my number. You know my house number. You even know Ella's number. Wala kang excuse, Demi." Ani Max na nangaakusang tinig ng sila nalang dalawa. Nagbuga ng hininga si Demi. "Yan lang bang special task mo sa akin, sir? Ang questionin ako?" Anang dalaga, may bahid ng hinanakit sa tinig. Pinagdiinan pa ang salitang sir. Gusto niyang isumbat dito ang utos nitong layuan niya ito, na ang gusto nito ay bumalik sila sa dati na hindi nagpapansinan, na parang hindi sila magkakilala. Subalit pagod na siya at wala na siyang lakas upang gawin yon. "Why don't you just answer the question, Demi?" Anito, umigting ang panga. Subalit imbis na sumagot, nanatili na nakatungong tahimik ang dalaga. Kaunti na lang, tutulo na ang kanyang luha dahil sa labis na awa sa sarili. She had been through so much overnight. Nang hindi mahintay ni Max ang kanyang sagot, nagbuga ito ng hininga at nagdial ng number sa cellphone nito. "Just talk to Lona now. Kagabi ka pa niya hinahanap sa akin." Alanganing inabot ni Demi ang cellphone ng asawa at hinintay na sumagot ang matanda sa kabilang linya. She put it on loudspeaker. "Hello, Max? Lola, ako po to, si Demi." "Oh, Demi, thank God, nakausap din kita. Kagabi ko pa pinipilit si Max na ipakausap ka sa akin, kaya lang ayaw niya." Sorry po, Lola. Medyo busy lang po. May kailangan po kayo at gusto niyo ako makausap?"
Oh, nothing in particular. Anyway, I just want to check on you both. Now, I'm relieved that both of you are okay. Anang matanda bago tuluyang pinutol ang tawag. Ibinalik ni Demi ang cellphone ni Max. Akmang tatalikod na sana ang dalaga upang bumalik sa trabaho nang muling magsalita ang binata. Come with me to the penthouse, Demi. That's my special task for you. Call it a day and sleep. Ako nang bahala sa excuse mo. Hindi nang tinanggihan pa ni Demi ang alok ni Max. Sumunod siya sa asawa at muling sumakay sa lift patungo sa penthouse. Gusto niya sanang magmatigas, subalit alam niyang babagsak siya anumang oras kapag ginawa niya yon. Nakakaramdam na rin siya ng hilo at gutom. Noon lang din niya napagtanto na ang huling kain niya ay kahapon pa ng agahan bago siya umalis sa bahay ni Max. No wonder she's shaking and weak now. Pagdating sa penthouse, agad na binuksan ni Max ang ref. Do you want eggs or bacon or anything else? Anang binata, nakatuon pa rin sa loob ng ref ang tingin. Umusbong ang kakaibang damdamin sa dibdib ni Demi. Kasabay niyon ang kalituhan sa kanyang isip. Kasasabi lang nito sa kanya noong isang araw na layuan niya ito. Subalit, bakit gumagawa pa rin ito ng paraan ngayon upang tila mapalapit siya rito? Upang tuluyan siyang mahulog dito. Oh my God! Sigaw ni Demi sa isip. Totoo ba? Sa kabila ng lahat, nahuhulog na siya kay Max kaya ganoon na lamang ang hinanakit niya nang malamang ayaw na nitong mapalapit sa kanya? Demi, why are you looking at me like I've grown two horns? Ani Max nang makita si Demi na nakatitig sa kanya. Kumurap si Demi. Mabilis na hinamig ang sarili. Wala. May naisip lang. Pwede ba akong mag-shower, Max? Right. Kailangan ko lang mag-shower para umayos ang pakiramdam ko. Alanganing sagot ng dalaga. Sure. That door to your left is my room. Nasa top drawer ng closet ang mga unused clothes ko. You can use anything. Just choose. Ani Max. Mabilis na tumalikod si Demi. Subalit muli ring pumihit paharap sa binata nang may maalala. Max? Galit ka ba sa akin? Sandaling natigilan ng binata. Matamang tinitigan si Demi. Ilang sandali pa, umiling ito. No, I don't hate you, but I don't like you either. Dire-diretsong deklara nito na labis na nagpabigat sa dibdib ni Demi. Subalit, pinilit ni Demi na wag ipakita ang kanyang tunay na emosyon. Pilit siyang ngumiti bago muling pumihit patalikod at nagdire-diretso sa silid nito. Pagdating doon, ay agad na dumiretso sa banyo ang dalaga. Doon ay humarap sa salamin si Demi. Hinayaang pumatak ang mga luhang kanina pa niya pinipigil. So Max doesn't hate her, but he doesn't like her too. Sa madaling sabi, wala lang siya rito. Tutuloy sa pag-ikot ang mundo nito kahit na mawala siya sa buhay nito. Well, what does she expect? They are basically strangers bound by the contract they both agreed to be in. They are supposed to be just nothing for each other. Subalit, 2 linggo. 2 linggo lang ang kinailangan upang mabali niya ang isa sa mga utos ni Max. Ang bawal siyang mahalin ito. Marahas na nagpunas ng luha si Demi. Umiling pagkatapos. No, hindi siya dapat magpaapekto sa kanyang nararamdaman. Mawawala din yon. Pangungumbinsi niya sa sarili. Kailangan niya makalimutan ang damdamin yon dahil hindi iyon pwede. Hinding-hindi. Mabilis na nagtanggal ng damit ang dalaga at pumuesto sa ilalim ng dutya. Sandali siyang nakaramdam ng kaginhawaan dahil sa hot shower. Hiling niyang tangayin din sana ng mainit na tubig ang kung anumang kahibangan ng kanyang puso at isip tungkol kay Max. Sandali pang nagbabad sa ilalim ng shower si Demi bago siya nagpasyang tuyuin ang sarili ng towel. Itinapis niya sa kanyang kahubdan ng tuwalya bago lumabas ng banyo at dumiretso sa closet ni Max. Dumiretso si Demi sa drawers at kumuha ng t-shirt at boxers na pawang nakalagay pa sa kanika nilang mga plastic, both unused. Nang makapagbihis at presko na ang kanyang pakiramdam, agad na lumabas ng silid si Demi. Inaasahan niyang naroon pa sa kitchen si Max. Subalit, ni anino nito ay wala roon. Sa kitchen counter ay may naiwang plato na may takip. Sa ibabaw niyon ay may sticky note na may sulat na, "Eat." Nang buksan ni Demi ang takip, naroon ang ilang piraso ng bacon at scrambled egg. Sa tabi ng mga yon ay may 2 toasted bread. Pilit nang umiti si Demi sa kabila ng pagkabog ng kanyang dibdib. Muling ipinaalala sa sarili na wala lang ang dahilan kung bakit nag-abala si Max na ipagluto siya ng pagkain. Tama, wala lang yon. Baka naawa lang ito sa kanya o di kaya'y nakukonsensya ito dahil nagtrabaho siya sa kumpanya nito na magdamag.
Alin man sa dalawa, hindi na alam ni Demi. Ang dapat niyang isipin ngayon ay kung paano niya tuturuan ang sarili na ang mabubuting ginagawa at gagawin ni Max para sa kanya ay lahat walang kahulugan. Umupo na sa stool si Demi at nagsimulang kainin ang inihandang pagkain ni Max para sa kanya. The eggs were perfectly cooked and it was delicious, and so are the rest of the food on the plate. Masaya siyang kumain. Nang matapos ay nagtungo siya sa bureau sa may sala. Nahagip ng kanyang tingin ang retrato ni Max at ni Vera noong graduation ni Max. They were so happy and in love, and yet, umiling si Demi. Ayaw na niyang isipin ang personal na buhay ni Max. May buhay itong kaiba sa kanya at ganoon din siya. She must keep their boundaries no matter what. Umupo si Demi sa sofa at tiningala ang kisame bago marahang pumikit. Wala siyang balak matulog. Gusto niyang ipahinga ang kanyang isip. Umaasa ang dalaga na muling manunumbalik ang kanyang tamang kaisipan pagkatapos niyon. Subalit ang kaunting oras ng pagpikit ay nagresulta sa isang mahaba at mahimbing na tulog. Bandang tanghalian ang muling akyatin ni Max si Demi sa kanyang penthouse. To his surprise, sa sofa ito nakatulog imbis na sa kama. Pinagmasdan ng binata si Demi and the familiar thudding in his chest started again. Sinubukan niyang lapitan si Demi upang gisingin ito, subalit nagpigil siya. Reminding himself that everyone will leave him in the end, including Demi. A muscle in his jaw ticked. Without a word, marahan siyang bumalik sa kanyang opisina at itinuloy ang trabaho. It's better that way. It's the only way. Madilim na ang paligid nang magising si Demi. Pupungas-pungas siyang bumangon sa sofa kung saan siya inabutan ng tulog kanina. Hanggang sa, Miss Demi, gising ka na po ba? Anang pamilyar na boses ni Ella sa may kusina. Inutusan po ko ni Sir Max na ihatid kayo sa bahay niya kapag nagising na po kayo. Kumurap ang dalaga. Sandaling nag-isip bago tumangutango. Sorry, pinaghintay ba kita? Sige, magbibihis na ako. Bibilisan ko lang. Anang dalaga bago mabilis na nagpalit ng damit sa loob ng silid ni Max. Ilang sandali pa, nasa lift na sila ni Ella. Si Max. Hindi na niya napigilang tanungin. Magkasama po silang lumabas ni Miss Vera. Sagot ng assistant. Muling bumigat ang dibdib ni Demi subalit pilit niyang pinalis iyon. Wala siyang karapatan para maramdaman yon. Pagdating sa bahay ni Max, pinilit niya ang magluto ng paborito nito. Subalit ni hindi umuwi si Max ng gabing yon. Kung saan ito nagpunta, wala namang sinabi. Ni hindi ito tumawag o nag-text sa kanya. Natulog si Demi ng gabing yon na umiiyak. Hiling niya na sana pagising niya bukas, wala na ang espesyal na damdamin niya para kay Max. Ano ang gagawin ni Demi ngayong nagkakaroon na ng puwang sa puso niya si Max? Magawa kaya niyang malabanan ang damdaming umuusbong para sa asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.